Anika POV. Hi sister-in-law. Bati sa kanya ni Sir Elias. Teka, anong sabi niya sister-in-law? Pinagsasabi ng lalaking ito. Pinitik ko ang daliri ko sa harapan ng mukha ni Ella. Napakurap-kurap naman ito. Ate, pasok kayo. Sorry, medyo lutang pa kasi ako, kaya medyo natutulala. Dami kasing project eh. Palusot nito habang tumawa ng mahina. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, ay saktong palabas ng kwarto si nanay. Ate, gwapo ng kasama mo, ang hati pa, sino siya, boyfriend mo? Umayos ka nga Ella, siya ang boss ko, pabulong na saad ko, at pinandilten ko siya ng mata. Anak, nakauwi ka na pala. Nay, nagmano ako sa kanya at humalik sa pisngi. Tumingin siya sa direksyon ni Sir Elias. May kasama ka pala anak. Asi, hindi ko na natapos ang sasabihin ko, nang sumingit bigla si Sir Elias. Magandang gabi po Nay. Ako nga po pala si Elias Falcon. Boyfriend po ni Anika. Halos malaglag ang pangako sa pagkakanganga dahil sa pagkabigla. Ano ang trip ng lalaki ito, at wow ha. Nakikinanay feeling close. May boyfriend ka na pala anak, hindi mo man lang nasabi sakin. May pagtatampo sa boses ni nanay. Lagot sa akin ang lalaking ito. Halika iho, nagluto kami ng tinulang manok, tikman mo. Hinawakan ni nanay ang braso ni Sir Elias, at inakay papunta sa kusina. At ang makong parang ang sayang-saya pa. Oy, may boyfriend ka na pala ate. In fairness mas angat ang itsura niya kay Kuya Dom. Mas bet ko siya bagay kayo. Hihihi. Kukurutin ko sana siya sa tagiliran, pero tumakbo na siya papunta sa kusina. Siguradong aalaskahin na naman ako nito. Wow! Ang sarap po ng tinola niyo Nay. Nakangiting saad ni Sir Elias. Nahalatang sarap na sarap ito sa kinakain. May side naman pala itong magalang, at in fairness sa kanya may po. Malayo sa pakikitungo niya sa akin, na laging nakasigaw o kung hindi man ay nakasimangot. Pagkatapos namin kumain, ay tumuloy kami sa sala, nakaupo ito ngayon sa upuan namin, na gawa sa kawayan. Si Ella naman ay abala sa paghahalungkat ng mga pinamili ni Sir Elias. Sir, pwede ba tayo mag-usap? Saad ko. Kanina pa kasi ako nag-iisip kung bakit ganito siya. Hindi niya naman kailangan na gawin ito. Lumabas ako ng bahay, at sumunod naman siya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko. Kita ko ang pag-alo ng kanyang Adam's apple, bago tumingin sa akin at nagsalita. I don't know. Maybe. Maybe what? Dugtong ko sa sinasabi niya. Maybe I like you. Anong sabi mo? Nabingi yata ako. Do I have to repeat myself to you? This is the first time I have confessed to a woman. Bulong nito na akala mo isang teenager, na umaamin sa isang crush. Ang cute niya, habang ang pisngi nito ay namumula. Can I ask you a favor? Please stay away from him, because I will die of jealousy. Pagsusumamo nito. Please Anika. Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Hindi ko kasi mapigilan mapangiti, kainis. Kinikilig yata ako. Ano ba kasi ang lalaking ito, ang lakas magpakilig. I have to go, please make sure your door is locked. Tumalikod na ito at nag-umpisa maglakad. Sandali, tawag ko sa kanya. Thank you, saad ko. Humarap ito at naglakad papunta sa harapan ko. My pleasure, my sweetie. Sabi niya at unti-unting dumukwang, para halikan ako sa pisngi. Napapikit ako nang dumampi ang labi niya sa aking pisngi. Pigil ang aking paghinga, dahil tumagal ng ilang segundo ang paglapat ng labi nito. Good night, he whispered. Good night din Sir Elias. Hinatid ko gamit ng aking paningin, ang papalayong balto ni Elias. Nang masigurong wala na siya, ay pumasok ako sa loob ng bahay na may ngiti sa labi, na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Napabalikwas ako nang tumunog ang cellphone ko. Ano ba yan, inaantok pa ako, istorbo naman. Kinuha ko ang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa, katabi ng papag ko. Hindi na ako nag-abala pang tingnan, kung sino ang tumatawag. Hello, ano ba pagkaaga-aga nang iistorbo ka nang natutulog? Alam mo bang hindi ako masyado nakatulog kagabi, kakaisip sa masungit at weird kong boss. Kaya please naman mamaya ka na tumawag, inaantok pa ako. Mahabang litany ako. So, you are thinking of me ha?
Umuurong ang dila ko sa isang malalim na boses ng isang lalaki, na nagmumula sa kabilang linya. Kahit sa cellphone ay kilalang kilala ko ang boses niya. Si Sir Elias. Bigla tuloy nawala ang antok ko. Hey, wake up sleepyhead. Aalis tayo ngayon. Saad niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko. We are going to Bicol? Nagka-problema kasi doon sa construction site, na pinagtatayuan ng isang building. Sagot niya. Bring your clothes, we will be there for 4 days. I'll be there in 15 minutes. Pero, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, nang mawala na siya sa kabilang linya. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. 7:30 AM na pala ng umaga. Langya wala man lang gumising sa akin. Agad akong tumayo mula sa kama, at nagpunta sa cabinet kung saan nakalagay ang mga damit ko. Hindi ko alam kung ano isusuot ko, natataranta ako. Bakit ba ako natataranta si Sir Elias lang naman yung darating? May mahinang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Binuksan ko ito, at bumungad ang nakangiting si Ella ang kapatid ko. Good morning ate. Bati niya sa akin, may mga hawak itong puting supot. Good morning, ano yang hawak mo? Tanong ko sabay turo sa hawak niya. Ito mga damit ito ate, di ba malapit na ang birthday mo? Kaya in-orderan kita ng mga damit sa online, regalo ko para sa'yo. Ella hindi mo naman kailangan gawin yan. Ito naman si ate minsan lang ito, and don't worry hindi ito mamahalin, 100 to 150 lang naman ang mga ito. Huwag mo natanggihan ate, sukli ko ito dahil napakabuti mong kapatid sa akin. Na-touch naman ako bigla sa aking kapatid, napaka-sweet at napakabait. Halika nga dito, at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ko maligo, ay dumiretso na ako sa kwarto para magbihis. Sisirado ko na sana ang pinto, nang pumasok sa loob si Ella. Ano ka ba Ella, magbibihis ako. Ito ang isuot mo ate maganda ito. Nakangiting sabi nito. Isang red dress ang hawak niya, lagpas tuhod ito, pero hindi maiksi sakto lang ang tabas. Pavilay naman ang tabas nito sa bandang dibdib, buti na lang at dress sleeves ito. Kaya decent titingnan. Please ate, suotin mo ito, binili ko ito para sa'yo. Nakangusong saad nito. Fine, akin na nga, baka magtampo ka pa. Kinuha ko ang dress na hawak niya. Lumabas naman siya saglit, at sinuot ko na ang dress pagkatapos ko magbihis, ay pumasok muli siya. Siya na din ang nag-ayos ng mga damit na dadalhin ko, at dahil siya nag-impake syempre kasama yung mga dress na binigay niya sa akin. Medyo hapit sa katawan ko ang dress, hindi ako sanay magsuot ng ganitong damit, dahil galing sa aking kapatid ay susuotin ko na lang. Wow, ate ang sexy mo, bagay na bagay sa'yo, you look gorgeous. Nang bola ka pa, pinares ko sa aking dress ang isang itim na sandals, na binili sa akin ni Sir Elias, medyo may takong ito pero sakto lang. Nagsukli na ako ng buhok, nang pumasok muli si Ella sa kwarto ko. Ate andyan na si Kuya Elias. Kinikilig na saad ni Ella. Talaga, anong ginagawa niya? Tanong ko sa aking kapatid. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa aking tiyan, para itong hinahalukay. Ang lakas din ng tibok ng puso ko, nagiging abnormal na ang tibok ng puso ko. Halika ate aayusan kita. Hinawakan niya ako sa kamay, at pinaupo sa kahoy na silya sa tapat ng salamin. Nilagyan niya akong ng kaunting blush on, sa magkabilang pisngi ko. Ella sa Bicol kami pupunta hindi sa party. Grabe naman kasi kung ayusan ako. Ate kailangan maganda ka palagi girlfriend ka lang naman ng CEO ng Falcon Company. Alam mo na marami ngayong higad at lenta, kahit sa city naglilipa na ang mga ahas. Kumunat ang noo ko sa pinagsasabi ng kapatid ko. Bakit ba paniwalang paniwala sila na boyfriend ko si Sir Elias? Ang katulad niyang lalaki ay hindi nababagay sa akin, wala ako sa kalingkingan ng mga babae niya. Mula sa lalagyan ng kanyang make-up, ay may kinuha siyang isang maliit na kulay puting pabilog ang disenyo nito, actually dalawang bilog ito magkadikit. Ano yan? Ang tanong ko. Contact lens ate, sagot niya. Contact lens. Di ba mahal yan, saan ka kumuha ng pambili niyan? Ate bigay ito sa akin ng best friend ko hindi ko naman kailangan ito, kaya sayo na lang. Tinanggal niya ang salamin ko sa mata, at inilagay ang contact lens sa aking mata.
Noong una medyo masakit sa mata, pero kalaunan nawala din. Lumabas na kami ng kwarto ko, naabutan naman namin si Sir Elias nagkakape sa sala. Nakayuko ito kaya di niya ako napansin. Sir Elias, tawag ko dito, umiinom ito ng kape sa tasa nang magangat ito ng ulo. Nasamid ito nang makita ako kaya napaubo ito. Ipapatong niya sana sa maliit na misita ang hawak niyang tasa, nang malaglag ito sa sahig. Lumikha ito ng ingay, kaya mula sa kusina ay patakbong lumabas si nanay. Anong ingay iyon? Tanong ni nanay. Pasensya na po nay, nabitawan ko ang tasa. Sagot niya at agad dinampot ang basag na tasa. Ate, iba ang karisma mo, nawala ata sa sarili si Kuya Elias, nang masilayan ang beauty mo. Panunukso sa akin ni Ella. Manahimik ka Ella, saway ko sa kanya. Isa-isa niya ito pinulot, nang bigla siyang napamura. Mahinang bigkas niya. Lumapit kaagad ako sa kanya, nang makita ko dumudugo ang daliri niya. Ano ka ba may walis at daspan kami dito, bakit kasi pinulot mo pa? Sambit ko. Hinawakan ko ang daliri niyang may sugat, tinanggal ko doon ang bubog na tumusok doon. Patuloy pa rin ito sa pagdudugo, kaya sinipsip ko na lang ito. Hey woman, what are you doing? May pagkabigla sa tono ng boses niya. Hindi ko pinansin ang sinabi niya, at nagpatuloy sa aking ginagawa. Tumangala ako para makita ang itsura niya, pulang-pula ang buong mukha nito, hanggang leeg pati ang magkabilang tainga nito ay namumula. Nakaawang ang mapupulang labi nito. Napatingin ako sa paligid, doon ko nakita ang reaksyon ni nanay at Ella. Si nanay halatang gulat na gulat sa ginawa ko, habang si Ella naman ay nakangisi ng nakakaloko. Doon lang nag-sync sa utak ko ang kahihiyang ginawa ko. Agad ko binitawan ang kamay niya, at nahihiyang tumangala sa kanya. I'm sorry sir, hingin pa umanhin ko. Ella pakikuha ng pouch ko sa ibabaw ng tokador. Utos ko sa aking kapatid. Sumunod naman ito kaagad, at mabilis na kinuha ang pouch ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang daliri ni Sir Elias, at nilinisan ng alkohol at nilagyan ng band-aid ang sugat niya. Medyo awkward nga lang, dahil kulay pink na band-aid ang nailagay ko, may Hello Kitty pa itong nakadrawing. Dahan-dahan ko siyang tiningnan, nakangisi na ang loko. Pagkatapos namin magpaalam kay nanay, ay agad kami umalis ng bahay, siya ang may bitbit ng maliit na malita ko. Pagkalabas namin sa gate ng iskinita, ay may sumalubong sa amin na dalawang lalaki na kasuot ito ng itim na suit. Kinuha ng isa ang dala ni Sir Elias, at siya ang naglagay nito sa compartment. Ibang sasakyan ang dala nila, medyo may kahabaan ang disenyo niya. Sumakay ka na. Anas niya nang hindi nakatingin sa akin. Tumingin ako kay Sir Elias, seryoso lang ang mukha nito. Sumakay na lang ako sa loob, baka kasi bigla na lang ito mag-transform, at singhala na naman ako. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan, ay alam kong ang mga mata niya ay sa akin nakatuon. Anika. Tawag niya sa pangalan ko, lumingon ako sa kanya. Sir, you look stunning. Hindi ko mapigilan hindi kiligin dahil sa sinabi niya. Kinagat ko ang pangibabang labi ko, para pigilan mapangiti. Thank you sir. At muling tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Inantok pa talaga ako, kaya sinandal ko ang ulo ko sa bintana ng sasakyan. Iniisip ko sila nanay, 4 na araw ako mawawala, nag-alala ako para sa kanila. Hindi dahil sa magugutom sila, kung hindi sa safety nila baka kasi looban sila. Ilang beses ko naman pinagsabihan si Ella, na laging ilock ang pinto. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag, at tinawagan si Kuya Jason ang isa sa mga kaklose ko na tambay sa amin. Hello Eka, napatawag ka, balita ko umalis ka daw kasama ng nobyo mo. Saad niya sa kabilang linya. Kuya Jason, ano ka ba hindi ko boyfriend si Sir Elias, boss ko lang siya. Mahinang sabi ko. Ay sus, deny mo pa, halata namang may gusto sa'yo yang boss mo. Kagabi nga ang sama ng titig niya sa amin, nung dumaan siya sa harapan namin. At isa pa iba ang paraan ng mga titig niya sa'yo, nakita ko yun kagabi. Nako kamukha seloso yang boyfriend mo. Mahabang litanya ni Kuya Jason. Kuya Jason ang malisyuso mo. Saway ko sa natatawang boses. Ano ba ang atin bakit ka napatawag? Ani nito.
Gusto ko lang sana ibilin, na kung pwede pakitingnan-tingnan sila nanay at Ella sa bahay. Yun lang naman pala, walang problema Eka, basta ikaw parang kapatid na kita. Pagkatapos namin mag-usap ni Kuya Jason, ay ibabalik ko na sana ang cellphone ko nang tumunog ito. Tiningnan ko ang screen ng cellphone ko, kung sino ang tumatawag, unknown number ito, ayaw ko sana sagutin, kaso baka importante ito. Hello, sino ta? Tanong ko sa kabilang linya. Hi Eka, this is Dom. Dom. As in Dominic Saavedra. Medyo napalakas ang pagkasabi ko, ng pangalan ni Dom. Paano niya nakuha ang number ko? Hindi nakaligtas sa pandinig ko ang pag-ismad ni Sir Elias. Paano mo nakuha ang number ko? Tanong ko. Kay Ella pumunta ako sa bahay niyo, ang kaso wala ka pala, umalis ka daw kasama ng boyfriend mo. Hindi ko alam ang isasagot ko, ano ba ang sasabihin ko? Lumingon ako kay Sir Elias na kasimangot na naman ang gwapong mukha nito. Ang sama din ng titig niya sa akin, kulang na lang ay kainin ako ng buo. Dom, bakit ka nga pala napatawag? Tanong ko. Uuwi kasi ako ngayon sa probinsya namin, gusto ko sana isama ka, birthday kasi ng kapatid ko. Sagot nito. Ganun ba nako, sayang naman, ingat ka Dom, bye. Palem ko at binaba ko na ito. Dahil hindi na may pinta ang mukha ni Sir Elias. Edward, stop the car. Utos niya sa driver. Sir, nagtatakang tanong ng driver. I said stop the car. Sigaw niya sa driver. Tumigil naman ito sa gilid ng kalsada. You can get out of the car. Matigas na tura nito, at masamang tumingin sa akin. Ako, turo ko sa aking sarili. At bakit naman ako bababa? Mukha naman kasing mas gusto mo pang sumama sa lalaking iyon, kaysa sa akin. Napatanga ako sa mga sinabi niya, ano ba ang lalaking ito ang lakas ng sayad sa utak? Alam mo minsan ang lakas talaga ng sapak mo sa utak, date mo pa yung babaeng may regla. Sigaw ko sa kanya. Yung dalawang lalaki naman ay humadjakik sa unahan. Ang hirap mo intindihin Mr. Falcon. May sinabi ba akong sasama ako sa kanya? Bakit pa napakaselo? Hindi ko tinapos ang aking sasabihin. What ha? Saad nito at bigla niyang hinawakan ang braso ko. Bakit ba pakiramdam ko nagseselos ka? Mahinang sabi ko at umiwas ng tingin sa kanya. Nagseselos talaga ako, Anika. Kaya pwede ba kapag ako ang kasama mo, kalimutan mo muna siya, wag mo din siya kakausapin, lalo na kung kaharap niyo akong dalawa. At wag mo din siyang ngitiin. Ako lang pwede mong ngitian, naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa mga lumalabas na salita sa bibig niya, para kasi siyang possessive boyfriend kung umasta. Pwede na po ba tayo umalis? Tanong ni Edward ang driver. Sige na, ako na ang bahala sa top, akin yung boss. Sagot ko sa driver. Anong sabi mo? Hindi ako top, akin. Saad nito at nakataas pa ang kilay. Anong tawag sa'yo, psycho? Sabi ko naman. Gwapong psycho naman. Dugtong niya. Gwapong may sapak. Ani ko. Nang makarating kami sa isang private place, hindi ko alam kung saan ito malawak at may mga naka-helera ditong mga private airplane. Lahat ng eroplano ay may tatak na Falcon. Pagmamay-ari siguro ito ni Sir Elias. Let's go sweetie pie. Saad nito at nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko, pinagsalikop niya ito sa malaki niyang kamay. Sa pagdikit ng aming mga kamay, ay damaloy ang kakaibang kuryente sa aking katawan, ngayon ko lang naramdaman ito. Ang puso ko nagiging abnormal na ang tibok. Sabay kaming naglakad patungo sa isang eroplano, nakabukas ang pinto nito. Inalalayan niya ako umakyat sa hagdan, papasok sa loob ng eroplano. Sa pinto pa lang ay may babaeng sumalubong sa amin, matangkad. Maganda, nakasuot ito ng uniform ng isang stewardess. Sinalubong kami nito, at kay Sir Elias nakatingin. Good morning Sir Elias. Bati sa kanya ng babae, at sabay himas nito sa braso niya. Tumaas ang kilay ko sa ginawa ng babae, ang heret. Mula sa kamay niya ay kinalas ko ang pagkakasalikop ng mga daliri namin. Bigla atang sumama ang tiyan ko, naaasiwa ako. Nauna ako naglakad sa kanya, at naghanap na mauupuan. Ilang segundo ang lumipas, umupo siya sa kaharap na upuan ko. Nakangisi ng nakakaloko ang lalaki. Mira, tawag niya sa babae.
Yes sir. Can you give me some wine? Saad nito sabay himas nito sa bewang ng babae. Kainis na lalaking ito, umaandar na naman ang pagiging babero. Umalis ang babae, at pagbalik nito may dala na ito ng isang bote ng wine, at 2 wine glass. Ipinatong niya ito sa round table, na katapat namin. Sinalinan niya ng wine ang wine glass na nasa tapat ni Sir Elias. Ikaw miss gusto mo? Alok niya sa akin. No thanks. Pero lason meron ka. Tanong ko sa kanya, habang nakatitig kay Sir Elia. O kaya alcohol na lang ng Angati kasi ang balat ko, allergic kasi ako sa makakati. Hindi ko mapigilan ang sarili kong menes. Nakakainis kasi ang lalaking ito, kagabi lang umamin sa akin na, he likes me daw, tapos ngayon lumalandi na. Sige na Mira, tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Saad nito sa babae, something fishy, sabi niya at sumimsam ng wine. Ang langsa talaga. Umaalingasaw ang langsa ng malalandi. Sarkasmong sabi ko. Oh, are you jealous sweetie? Nakangising sabi nito. In your dreams. Sabi ko at sabay irap sa kanya. Narinig ko lang siyang tumawa ng mahina. Makatulog na lang kaya, inaantok ako kaysa makipagtalo ako sa lalaking ito.